Good day mga kap, welcome back na naman sa panibagong vlog. Samahan niyo ako muli sa aking paghahanap buhay bilang isang delivery rider. Sa vlog na to, sabay-sabay nating alamin kung worth it pa ba ang pagiging isang freelance delivery rider ngayon 2025. Alas 9:30 nga ng gabi na mapasukan tayo ng una nating booking. Nung araw na yan, may pasok nga si Mrs. sa trabaho. Kaya ang ending ako yung nag-adjust, wala naman akong boss. At katulad lang din ng mga sinasabi ko dati, ito yung isa sa mga advantage ng pagiging isang freelance delivery rider. Yung hawak mo talaga yung oras mo at wala ka talagang ka-pressure. At para sa akin, yun talaga yung pinakagustong gusto ko. Yung magtatrabaho ka ng malaya ka, ng wala kang iniisip na deadline, di ba? May magagalit or standard na gagawin. Basta lagi mo lang pairalin yung pagiging magalang at marespeto bawat booking. Sure ball yan, napaka-smooth na magiging biyahe mo. Sa puntong yan, tinawagan ko na nga rin si customer dahil nakarating na tayo sa drop-off area. Pagkatapos nga ng unang deliver natin, di rin nagtagal, nabigyan na tayo ng panibagong booking dito sa Mesa Residence. Halos mag-aalas 10 na nga rin ng gabi ng mga oras na yan. Sa mga ganyang punto, yan na rin yung oras na umu-order na yung mga magbi-midnight snack. At sa aming mga delivery rider naman sa mga ganyang oras, medyo nagpapahinga na, lalong-lalo na kung galing ka pa sa umaga. Pero kung panggabi naman yung birada mo, yan pala yung pasimula mo. Sa mga ganyang oras nga rin, mahalaga na meron kang top up. Ang ibig kong sabihin, yun yung pinakapuhunan mo. Yung parang naglo-load ka sa account mo. Doon kasi ibabawas ng system pag meron kang cash transaction. Pero kung puro online payment lang, maiipon yung pera mo hanggang makabuo ka uli ng panibagong cash transaction. At mabalik na nga tayo sa biyahe. Pagdating ko sa drop-off area, andyan kagad si ma'am, nakasalubong kagad sa akin. Sana all na lang talaga. Yung ibang mga customer kasi paghihintayin pa yung rider nila. At regarding nga pala sa paghihintay, dito sa GrabFood, meron lang tayong 15 minutes na waiting time. Pagkatapos nyan, wala na yung pagkain mo. Pwede mo nang i-report, si Grab na ang bahala sa'yo magbigay ng voucher. Pero depende pa rin yun sa magiging rider mo. Ako kasi minsan pinapaabot ko pa ng 30 minutes para talagang sincere yung paghihintay. Pero kung after 30 minutes, wala pa rin talagang message sa akin, talagang wala na, take home na yung pagkain. At mabalik na nga tayo sa biyahe. Itong susunod na deliver natin, malapit lang naman, dito lang sa UERM, parang wala pang 1 kilometro simula dun sa Starbucks Mesa. Kapag mga ganyang oras nga lang din at pasok sa schedule, mas prepare ko talaga yung mga malapitang hatiran. Mas maigi kasi sa akin yung malapitan lang pero nakakarami, kesa sa isang malayuan na pa isa-isa lang, medyo talo ron. Pero ang lahat ng mga yan ay depende sa magiging bigayan sa araw-araw. Hindi naman lagi pare-parehas. May mga araw na yung mga lapitan malakas, yung mga malayuan malakas, kaya ang pinakamahalaga yan, laging kailangan meron ka pa rin top up. Kung kayong gagaya sa akin na walang top up kasi pag dumating talaga yung punto na wala talagang umu-order, kahit online payment, kahit cash transaction, wala talaga, luging-lugi ka. Kaya ngayon babalikan na natin yung katanungan na worth it pa ba ang pagiging isang freelance delivery rider ngayon 2025? Ang sagot ko dyan ay oo. Pero syempre depende pa rin yan kung anong sitwasyon na meron ka sa buhay. At mahalaga rin na ma-assess mo kung anong diskarte ba talaga yung babagay sa'yo. Kasi ako simula 2019 hanggang ngayon, ito yung diskarte na bumubuhay sa pamilya ko. Siguro naman sa haba ng panahon na yan, meron akong karapatang magsabi na talagang yung pagiging isang freelance delivery rider ay talagang napapanahon at relevant pa rin sa mga oras na to.